Hello! Isang mapagpalang tanghaling muli sa inyong lahat. Muli, naririto na naman ako, ang inyong kapatid, si Share Your Wisdom. Ngayon po, gusto ko po magbahagi ng isang malaking himala na naganap sa aming pamilya, sa isang aming kamag-anak. At siya po ay naaksidente at gusto ko po iparating sa inyo yung mga galaw ng Diyos, kung ano-ano ang kanyang pinakita dito sa aking pamangkin. Kaya kaya bago ang lahat, siyempre awitan muna natin ang ating Panginoon para mapuspos tayo ng kanya. God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the road in the wilderness, he lead me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his words will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works his way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Make a way when there seems to be no way. He walks his way he cannot see. He will make a way for me. He will make my guide. He is side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Amen. Nailan po. Ayan, doon na po nagtatapos. Ayun lang po ang aking, kasi ang pag-uusapan natin, tatlong pamamaraan ang pinakita ng Diyos sa aking pamangkin. Pinakita ng Diyos na God is in control of everything, at God will make a way, and God will provide. Kasi ang aking pamangkin po may pamilya, may 4 po siyang anak, at ang kanyang trabaho po ay pa-extra-extra lang. Minsan meron, minsan wala. Ngayong araw na yung kung kailan last day ng kanyang trabaho, huling sahod din niya, ay doon pa siya na aksidente. Noong time na yung pauwi po siya, nasa daanan siya ng masasakyan, sa harapan niya may nakita siyang na nakaharang na truck na hinto.
So, ang ginawa niya, hindi siya gumilid doon sa maraming sasakyan, dito siya sa gilid, sumiksik siya sa bandang gilid. Ngayon po, hindi niya nakita na nakabisikleta po siya, siguro mabilis ang pagbibisikleta niya, magdidilim na yata yung mga alas 7 ata ng gabi. So, hindi niya napansin yung may bakal na nakausli doon. Doon po siya natumba. Malakas yung impact ng pagbaksak niya. So, yung kalahati ng mukha niya dito ay talagang basag po at talagang pati ang mata niya ay apektado at talagang hindi mo masabi kung anong klaseng mukha meron siya dahil talagang nag-iba ho ang kanyang mukha. Nung na-aksidente siya noon ay talagang wala na po siyang malay. Ang kwento niya sa akin ay wala siyang alam, basta nagising na lang daw siya, nasa loob na siya ng hospital at ang nagdala po sa kanya ay yung mismong may bantay po doon sa building na pinangyarihan ng aksidente at yung barangay chairman. Siguro nakita siyang nakahiga doon at agad siyang sinakluluhan, dinala siya sa malapit na hospital. Ang alam ko nga rin po, dinala siya mismo sa mga private hospital pa, pero nakita nga yung duguan niyang muka, binigyan kagad sila ng price na halagang 100,000 ang gagastusin nyo dyan. Siyempre, wala naman silang pera at yung mga taong nagdala, nagkusang loob lang naman tumulong. So, ang ginawa nila, naghanap pa sila ng ibang hospital at nakakita naman po sila ng hospital na public lang. At tamang-tama, kinakal nila yung ng aking pamangkin, may nakita silang cellphone at doon naman nila kinontak yung pamilya para puntahan ng aking pamangkin. Nakita po nagising aking pamangkin na siguro doon na yung asawa at doon nga na niya yung mukha niya talagang magang-maga. At doon nag-alala din ako, syempre natakot dahil syempre hindi po namin alam kung anong mangyayari sa kanya dahil malakas yung impact nga niya at ang unang ginawa sa kanya CT scan, may konting bali rito sa kanyang buto dito daw, may konting bali. Pero hindi naman daw kailangan lagyan ng bakal at hindi man daw kailangan operahan. Yun po kagad ang una kong pinag-pray na sana wag naman dumaan pa sa mga mabibigat na katulad ng mga operation, ng mga pagkabit ng mga bakal. Kasi alam ko naman yung sitwasyon nila, wala rin silang pera. Kaya God knows sabi nga po, alam ng Diyos ang ating kalagayan. At sabi nga rin po, ay hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Yun po, ang taga nasira sa kanya, yung mata niyang ito, pikit po, hindi niya maidilat, tapos 8 ngipin niya dito ay nasira po dahil malakas yung impact ng pagbaksak niya. At yun nga po, salamat sa Diyos dahil nga 24 hours lang siya sa loob ng hospital. Nung nalaman ko yun, agad po akong humingi ng tulong na pinanatag ko muna, nag-pray ako, then pinanatag ko ang aking sarili na inaangkin ko na walang masamang mangyayari sa kanyang ulo, sa mata, o ano man nung nangyari sa kanyang katawan. Inaangkin ko na wala, pero sumagi sa aking isip dahil masigit pa rin na mas makapangyarihan pa rin kung marami ang nag-pray para sa kanya. Tama-tama, marami po ako chat group na mga kasister sa loob ng Facebook. So, nag-open ako sa kanila na tulungan ipag-pray ako. Sinend ko po yung picture ng aking pamangkin na duguan yung mukha kahit na ayaw ko sana isa dahil nga nakakaawa yung itsura niya. Pinakita ko at talagang humingi po ako ng pray kasi yun po ang sumagi sa aking isip na mas mabisa ang dasal ng isang may pananampalataya. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay mabisang ang kanilang mga panalangin. So, yun po ang inano ko sa isip ko. Kaya sabi ko kahit na panatag ako, kailangan ko pa rin ng tulong ng mga mananampalataya para ipag-pray ang aking pamangkin. Kasi nga hindi nga po namin alam kung ano yung mangyayari sa loob ng kanyang ulo dahil malakas yung impact ng kanyang pagbaksak. At tapos nga po, pinag-pray ko rin po na sabi ko, God, tulungan mo sila sa financial dahil iniisip ko sana wag naman sila. Syempre, hospital po, hindi nga namin alam kung tatagal silang ilang araw doon. And yun, salamat sa Diyos, 24 hours lang naman sila doon. Pero pinag-pray ko rin na God na i-provide mo ang kanilang pangangailangan dahil nga alam naman niya yung sitwasyon ng aking pamangkin dahil wala naman itong matatag na hanap buhay at marami pa tong anak na puro maliliit pa.
Yun nga, talagang pinakita naman talaga ni Lord sa akin ang lahat-lahat. Dahil una, ang pinakita ni Lord, God is control of everything. God is control of everything, and God will make a way para hindi nga mapalala ang kanyang sitwasyon dahil nga sabi nga po natin, ang Diyos ay buhay na buhay. So nakikita niya ang bawat galaw natin, ang ating kalagayan. Alam niya yan. Pag tayo lang alam niyang mahirap ka, tagang God will make a way na hindi niya tayo, sabi nga po, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. So, alam ng Diyos yung ano lang ating makakaya eh. Kaya hanggang talagang naman napakabait talaga ng Diyos dahil nga alam niya, ganun lang ang kalagayan ng aking pamangkin. Pinakita niya yung inano niya na huwag maging malala ang sitwasyon. Una-una po, hindi niya inayaan yung sasakyan na ang aking pamangkin mabundol doon sa kabila dahil doon nga po sa kabila ay maraming po sasakyan. Siyempre mas delikado po kung doon siya mabangga ng mga sasakyan. At pangalawa, salamat sa Diyos, ginamit niya ay mga taong nakakita sa kanya ng pagkabaksak niya ay agad siya sinakluluhan at dinala siya sa ospital. Yung nga po yung barangay chairman at yung bantay sa building. Pangatlo po, hindi po inayaan ni Lord na mapunta sa private hospital yung aking pamangkin dahil alam niya na wala naman itong pambayad, kaya God will make a way na magdesisyon sila na maghanap pa ng ibang hospital para makamurangan naman sila. Pero thanks God, lahat po ay answer prayer tayo kasi po naka 24 hours lang po sila sa ospital. Lumabas po sila na walang binayad kahit singkunduling po dahil nga public hospital. So, mga antibiotic, kung ano-ano ginamit sa aking pamangkin ay hindi po pinabayad sa aking pamangkin. Pangalawa po, yung taong nagdala pala sa kanya ay mismong bantay doon sa pinangyarihan ng aksidente. So, nagkusang nagbigay ng konting tulong. Yun nga, ang unang bigay niya ay 2K muna. Dahil sabi niya, hindi pa nga malaman kung anong mangyayari dahil nasa loob pa nga siya ng hospital. Pero willing naman daw sila magbigay ng tulong para sa financial pangangailangan ng aking pamangkin. Ay nga po nga, pinakita nga po doon ang God will provide. Ay nga po, dahil kusa naman at nagwilling naman yun nga po yung bantay ng building, kasama nila na willing naman silang tumulong kung anong ang pangangailangan ng aking pamangkin. So, salamat sa Diyos, walang operasyon, maayos naman yung kayang pagkabali rito, kaunti lang naman, sabi ay makukuha naman daw sa gamot. Sa pangalawa, dahil sa mga antibiotic na pinainom, agad naman na nakadilat ng mata. Siguro dahil sa sobrang lakas sa impact na maga talaga yung kanyang muka, nagsara talaga itong kanyang mata. At after ng 2 days, bumuka na po yung kanyang muka at salamat sa Diyos wala pong masamang sa kanyang mata at ulo at within 3 days na back to normal po lahat ang kanyang muka, naging normal na po ang kanyang muka. Yun nga lang talaga ang magrabing tama yung mga ngipin niya dahil 8 ngipin po yung nasira sa kanya at kailangan niya talaga ito ipabunot. Yun po ang pinasasalamatan ko dahil after dun ng 2K na pinabinigay sa aking pamangkin, nung huling-huling nagpaabot pa rin po yung may-ari ng building ng 10,000 para pandagdag na pang-araw-araw na sweldo. Kasi nga po hindi makapagtrabaho ang aking pamangkin sa kalagayan niyang yun, ay nagkusa na lang po na suportahan yung pang-araw-araw niyang pagtatrabaho. Kaya binigyan sila ng 10,000 na pang-provide para kahit hindi siya magtrabaho, ay meron silang pang-tustos sa kanilang panggasto sa araw-araw. Salamat sa Diyos, yun lang po ang aking na-share. Talagang pinakita ni Lord sa atin. Kaya tayo, kung may problema man po tayo, wag po tayo matatakot. Huwag tayo mag-alala masyado kasi God is in control. Huwag po tayo kahit accident pa yan, kahit ano pa sabihin ng doktor sa'yo, may cancer ka, may wag ka matakot, just pray. Ipagkatiwala natin sa Diyos kasi sabi nga po, kontrolado niya wala tayong magagawa, siya ang may-ari ng buhay natin. Kung ano man ang desisyon niya para sa atin, wala po tayong magagawa. Kung gusto niya yung kunin tayo, wala tayong magagawa. Ang tanging alam ko lang at ang pagkakaintindi bilang may pananalig din, ang alam ko lang po, patuloy lang tayo humingi at ng habag at awa sa Diyos na umasa na tayo pagagalingin, na umasa na tayo bibigyan pa ng chance ng Diyos na mabuhay pa sa mundo. Yun ang tanging alam ko pagka may mga problema tayo, kung may karamdaman, kung may man,
humingi tayo ng habag sa Diyos kasi ang Diyos ay puno ng habag. Kahabagan niya tayo at duduktungan pa niya ang ating mga buhay kung tayo ay humingi ng habag sa Kanya. Yun lang ang tanging kong alam, patuloy tayo humingi lang sa Kanya. Umasa tayo at maniwala na kahabagan niya tayo, bibigyan pa niya tayo ng buhay at pagagalingin pa niya tayo. Yun ang God is control. Kaya ano man mangyari, kahit gaano man kabigat dyan, aksidente o ano man, huwag tayo basta-basta matakot. Just do it for prayer para mapanatag tayo at gumaang ating pakiramdam, mawala yung takot. Kasi kontrolado niya yan eh. Kapag kamalala at talagang hindi mo pa oras, God will make a way. Iaano ka niya eh. Ibubuhayin ka niya. Kapag talagang hindi mo pa oras, God will make a way. Bubuhayin ka niya. Kasi pag hindi mo oras, hindi ka talaga mawawala. Pero pag oras mo na, kahit ayaw mo pa mawala, pag oras mo na, talagang kukunin ka na niya. Ganon ang gawin natin. Then, masa tayo lang na ang Diyos ay mabuti. Hindi niya tayo pabayaan. Pag talagang walang-wala tayong magagawa na sa problema natin, siya mismo gagawa at kikilos para ma-provide ang ating mga pangangailangan. Katulad ng aking pamangkin, dahil alam niya talagang pang araw-araw lang na trabaho, wala siyang gawa, wala rin silang kakainin. Yun, paano nga naman niya maipoprovide yung pang-hospital niya kung paano nga niya mapoprovide yung pang hospital niya, di ba? Kaya nga ang Diyos mabuti, alam niya ang kalagayan natin. Kaya hindi niya pinalala ang sitwasyon. Di ba? Marami mga nadidisgrasya diyan na nakukuma after na disgrasya. Meron naman na kailangan ng operasyon. Sa mga taong may mga kaya din halos. Kasi nasabi nga hindi nga tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos, hindi natin makakaya. Ang ibang tao nakakapag-provide pang operasyon, nakakapag-provide ng mga ilang taon o ilang buwan na nakakuma ang tao. Kasi alam ng Diyos, kaya nila i-provide ito kasi mayroon silang pera. Ganun kabuti ang Diyos. Ibig sabihin, alam niya pagka tayo walang-wala tayo, pag mahirap lang talaga tayo, hindi tayo makakadana sa sobrang malaking pagsubok na hindi natin kayang harapin. Kaya nga sabi niya, walang pagsubok na hindi natin makakaya. Kasi alam niya kung bibigyan niya tayong may pagsubok na, pero God will make a way para masolusyonan natin yung problema natin. Kaya ganun siya kabuti, ganun kaano ang kanyang isip. Kaya wag po tayo masyadong matakot. Alam ko normal lang sa atin ang matakot dahil tao tayo. Pero lagi natin isipin pag dumating tayo sa matinding pagsubok, aksidente man yan, karamdaman o ano, at kailangan natin ng financial na pangangailangan, tandaan natin, God is in control. Para panatag tayo na God control niya. Ibig sabihin, siya ang magagawa ng parang talaga Gagawin niya ang parang para mapadali para malutas ang ating problema. Marami siyang gagamitin, mga tulong galing sa tao o mga bagay na para makatulong malutas ang problema natin. Ganun po ang natin. God is control. Kaya lagi tayong maniwala, God is in control. God will make a way and God will provide. Mahal niya tayo at kailangan din niya tayo pababayaan. Lagi natin isipin yun. Saka lagi tayo umasa. Kung ano inaasahan natin, tsak na yun din ang ibibigay ng Diyos sa atin. Maniwala lang tayo at laging magtiwala sa Kanya. At yun lang po, doon lang po nagtatapos ang aking kwento, ang himala ng Diyos na binigay sa aking pamangkin. At hope na sana nakatulong ito sa inyo. At yun lang ang aking ma-share. Kaya ako ito na-share dahil gusto ko na malaman nyo kung anong dapat natin gawin kapag tayo nasa matinding pagsubok. Just pray at God will make a way. Ano man yan, hindi niya tayo pababayaan. Alam niya yan. Buhay ang Diyos. Maniwala kayo, buhay ang Diyos. Ako din naranasan ko rin ang manghina, naranasan ko rin ang sobrang takot. Pero doon ako ginigising ni Lord dahil lalo pinapatibay niya ang aking pananampalataya. Kung wala akong makakaranasan na ganyan, hindi ako magiging matatag at malakas. Kaya yun ang sinishare ko po sa inyo. Ngayon nakita ng aking pamangkin ang kabutihan ng Diyos. Nakita ko na rin siyang ngumiti kahit papaano kasi lagi yun nakasimangot. Ngayon nakita niya ang kabutihan ng Diyos na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Talagang kahit 5 duling,
wala silang ginastos. Nakita niya yung kabutihan na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nakita niya na mahal siya ng Diyos kahit ganyan siya, kahit nagkukulang siya, kahit ano. Siguro I pray na hope na sana nakatulong ito sa kanya. Pray natin na mabago din siya ni Lord. Kasi minsan yung mga pangyayari natin sa ating buhay, may ano yan may purpose yan may dahilan ng Diyos. Kaya malay mo, baka yun na ang dahilan para maniwala siya lubos sa Diyos na may Diyos na nagmamahal sa kanya. At na kaya sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita aking pamangkin na pangiti na medyo ganyan lang, kapiranggot lang. Kasi lagi yun masyado seryoso siguro nakita niya dahil natuwa siya dahil yung provide nga ni Lord yung kanyang pangangailangan. Sana stop na yun para lalo siyang maniwala sa Diyos. Pray natin at tulungan natin at ipapray nyo na yun na ang simulan ng kanyang paniniwala sa Diyos. Yun lang po ang aking naibahagi. Hope na sana nagustuhan nyo ito. Paki-like and paki-share and paki-subscribe nyo ako kung inyong magustuhan ng aking video. At i-press nyo yung bell button para malaman nyo yung bago kong upload tuwing may bago akong upload. Yun lang po, doon po nagwawakas ang aking video ito. Salamat. Thank you for watching me.